Waldo Mansango ng Palaluigan sa QRF na cash. Ano po yung magiging manner? Kasi kung 66 lang, pwede ba napiliin lang talaga? 666. 666. Anong other mode? Kasi kung 666, maliit talaga yan. May idadagdag ba o pagkasya yun, parang medyo substantial naman. Kasi kung 66, ayun sa buo yan na 30,000 na beneficiaries? Ang 666 dinivide yung 26 million na available QRF funds dinivide by the total of 39 million na isinumit din natin kasi may second batch, Sir Ferds, which is around 6 million plus, almost 7 or 6,000 or 7,000 plus mula doon sa 33,000 na ini-implement na ngayon na batch 1 ng DSWD. No? So, meron pang humabol. So, nasa 39,003 yan ang total na yan. And ang kinalalabasan ay nasa 666 pesos each kung yun ang mabibigyan. Now, assuming na ibawas natin yung yero, which is around right now mga nasa 3,000, that's still about 36,000 ang maghahati doon sa 26 million na pondo ng QRF. So, kung i-divide mo, ibawas mo yung nabigyan ng yero, siguro tataas man yan, mga nasa 787 pesos. No? So, negligible pa rin. Baka isang yero ang mabili niyan. So, ano pang kakaiba doon sa magiging in-kind o cash? Kasi, di ba, ilang pwedeng ibigay kung yun ay in-kind? Well, kung in-kind kasi, susundan natin yung plan ng PDRRMC na yero ito, so bawat isang bahay may 6 na yero kapag totally damaged ka. So yun ang mangyayari. Kasi yero naman talaga ang kailangan mo pag totally damaged ka. So uunahin po yung mga totally damaged na houses para magkaya. So whereas kung cash ang gusto nila, i-divide natin doon sa mga gusto nilang pabigyan ng SP, no, ng cash. Ngayon, it defeats the purpose na namimigay ka ng cash kung ang gagawin mo ay iaalis mo lang, halimbawa, yung nabigyan na ng halimbawa, paano mo pipiliin yung kung sino ang bibigyan mo ng cash? Ito ba ay nabigyan na ng 5,000 or 10,000? Lahat naman ng nakalista sa 39,000 supposedly ay pinabibigyan natin ng 5,000 or 10,000. So, kung ang gusto mo naman ay piliin lang yung mga totally damaged na houses at cash ang ibibigay mo. So, paano mo pipiliin yung gusto ng SP? So, ang nasa ordinance nila, bahala daw ang executive. Kumbaga, kami pala ang bahala mamigay ng cash, pero bakit nyo pa sinira yung plano ng PDRRMC, which is very logical na ngayon. Lahat mabibigyan ng cash assistance through DSWD, lahat naman ay mabibigyan ng food packs through DSWD, and then yung mga yero, kung ano man yung hindi na kayang bigyan ng DSUD at ng mga ayuda galing sa private sector, ay doon naman natin ilalagay yung yero. Para pagka binigay mo kasi, Sir Ferds, na cash yan aminin na natin na hindi lahat ng pamilya uunahin yung pagbili ng yero, lalo na kung ang kaya lang bilhin yan ay isang yero lang. No? So, alright, pwede kaya na magkaroon ng parang amicable settlement dyan? Sige, gusto ng executive in-kind, gusto ng SP cash, pwede kayang ma-merge na dyan natin yung kailangan talaga ng cash kasi kung nakapatayo na siya ng bahay kasi nakabili na siya, so cash ang ibibigay. Pero kung hindi pa, in-kind ibibigay. Pwede bang ma-merge siya ng cash and in-kind? Well,
ito na nga ang technicality dyan, Sir Ferds. Kailangan, may nagsasabi na ang QRF daw ay hindi parte ng AIP. Hindi po totoo yun, ha. Lahat po pumapaloob sa AIP, sa Annual Investment Plan or Program, no? Kung gusto ninyong ganun ang mangyari, sundin natin yung kagaya ng ginawa ng ng Bagamanok na kumbaga inaprubahan nila ayon sa proseso. So ito, babalik tayo doon sa proseso and it will take time. Babalik dahil another babalik. ordinance. So magpoproseso na naman uli, magmi-meeting ang Catanduanes Development Council, no? At aprobahan ang AIP, etc. Dadaan sa proseso, aprobahan din yan ng no? And then pag naka-reflect na doon na ito yung plano natin na kumbaga sa'yo mixed, di ba? Oras na naman nakapaloob yun doon, and then aaprobahan naman ng PDRRMC yan, mag-resolution, ipapasa uli sa Sangguniang Panlalawigan. Hopefully, i-adapt nila yung suggestion ninyo na yan, and oras na adapt na yan, then kaklaruhin kung paano ang distribution, then i-implement na uli. No? Hopefully, wala nang veto rin ang override, no? So ganun ang magiging proseso niyan. Right. Another one, Tabigob, siguro magkaroon ng initial na pag-uusap, hindi lang kasi formality. Kasi anong nangyari man sa SP, formality yung sagot doon sa ibinigay nyo na proposal from PDRMC, wala kayong prior, parang executive session na prior doon sa approval ng ordinansa, dapat mag-usap muna executive and so representative yan sa ang SP. Yan ang lilinawin ko, Sir Ferds, kasi lagi nilang pinalalabas na as if walang pag-uusap. Pero na-interview na po si Kongbong dyan. 2 beses na ngang nag-usap sa Rockdale. Noong dumating si President Marcos, nag-usap. And then the next day, nag-usap uli. No? And si Kongbong na mismo ang nagsabi niyan. At nilinaw din niya na napag-usapan ang QRF doon. In fact, pero ang that's sabi the ni reason why Kong, in-invite si PA doon. No? Pero ang sabi ni Kong parang hindi masyadong malinaw sa pag-uusap doon sa QRF. Well, parang read between the lines, Sir Ferds. Sir Ferds, please read between the lines. Siyempre, politiko si Kongbong, no? Hindi yan magsasalita ng diretso. Ang sasabihin niyan ay napag-usapan. Pero ito, no? So, kumbaga, naroroon yung pagpapatutuon niya na talagang napag-usapan yan. Ngayon, yung sinasabi naman niya, tinitimplan niya yung kanyang sagot, no? At naiintindihan ko siya. Dahil syempre gusto niyang pumagitna. Ngayon, si Dr. Asanza, alam niyo naman, diretsong tao. I'm not more of a politician. I'm more of an academician who wants the truth to be ferret out and lumabas. And Sir Ferds, kung ikaw ay tahudan na politiko at napag-usapan niyo yung QRF, kahit isang salang yan di ba? Alam na natin na usually ina-adapt yan ng through the years, usually ina-adapt naman lang yung nasa PDRRMC. At ngayon lang nangyari na hindi in-adapt. For what reason, no? So alam na natin kung ano yung tunay na dahilan niyan. Pero nakausap ko din initially, hindi naman tanga ang taong bayan. Nakausap ko rin initially si PBM Tanael tungkol diyan doon sa Rockdale. Ang sabi parang in passing pero walang detalye ang sabi niya. So iba naman yung nakapost na sinasabi na hindi yan basta ko yung nakapost na walang pinag-usapan doon. Ang pinag-usapan daw ay yung pagpapalit ng committee members. 'Di ba? So anyway, Sir Ferds kasi ako pag tinanong mo ako, yung totoo lang yung gusto kong pag-usapan. At ayaw ko nung bolero, ayaw ko yung sasabihin itong version tapos bukas iba na naman. Ayaw ko sa ganung kausap kasi walang kapupuntahan 'yan. Pero ito, Bob, ito lang ang konting suggestion lang kasi siguro lahat naman tayo parang iniisip natin yung for the benefit of the public
siguro Yes. walang imposible kung hindi nag-uusap. Sa tingin ko dito, parang Well, okay yan, ah, Sir Ferds, kung kung bukal sa loob at pagkausap mo, kung ano yung sinabi, yun din ang gagawin, Sir Ferds. Kaya nga dati, ayaw nilang lumutang yung katotohanan na ilang beses nag-usap at may 2 meetings pa nga sa Rockdale. Hindi po totoo yung gustong palabasin na kagustuhan ang nasa executive na makipag-usap. Hindi po totoo yun. Kaya nga, nung lumutang na yung Rockdale, ang daming tao na nagsabi, makipag-usap pala. May nangyari palang pag-uusap tungkol sa QRF dyan sa Rockdale. Ano yung unang pinalalabas? Nagkabukingan na may Rockdale meeting pala Di ba? Noong una, ayaw nilang ipalabas yun As if parang lumalabas, ayaw makipag-usap ni Governor Asanza, nagmamatigas, etc. Egotistic, etc. etc. Ganon ang pagkakapaint nila. Nung lumabas yung katotohanan, nag-uusap pala, nagre-reach out pala ang executive. Hindi pala totoo na hindi nakikipag-usap. In fact, may 2 meetings. At yan, pinatotohanan ni Combong, may 2 meetings pala na nangyari po sa Rockdale. Hindi pala totoo na hindi nakikipag-usap. Ayan na, nung lumabas ang totoo, ano na naman yung version na pinalalabas? Ang sabi po, ay hindi totoo, nagkausap sa Rockdale pero hindi napag-usapan ng QRF. Nabasa ko yan, Sir Ferds, hindi daw napag-usapan. Ngayon, nung binomba uli ng katotohanan at umamin si Kong Teves na, yes, napag-usapan doon ng QRF. Siyempre, tinimpla ni Kongbong yung pagkakasabi. Ang sabi niya, baka lang may miscommunication, yung detalye, bla bla bla. Pero, ano ang bottom line nung sinabi ni Kongbong? Napag-usapan ang QRF doon. At Sir Ferds, ikaw ba, kung veteran kang politician at ilang beses nang dinadaanan ng bagyo ang Catanduanes, pag sinabing napag-usapan ang QRF, mag-uusap lang kayo ng Jack and Poy, 'di ba? Ay matatalino naman, 'di ba? Matatalino po ang mga 'yan. At pag sinabing QRF ang usapan, alam nila yung gagawin. Dalawa pa nga yung meeting sa Rockdale 'di ba? So anyway, beside the point, Tabi, Agob, siguro mas maganda. Yeah, very open kami. In fact, Yes. again, Sir Ferds, kaya nga nangyari yung sa Fiat na usapan uli, di ba? Yes, magandang ano 'yon. Siguro magandang step 'yon, and hindi lang si Vice Governor, kundi siguro kasama yung mga PBMs, kasi kung kayo lang, syempre iba naman yung version ni side ni Vice Governor doon sa mga PBM. Siguro mas better. Well, Sir Ferds, linawin ko lang, no? Na yung sa Fiat, gusto ko na nandoon sila lahat. However, ang napagkasunduan doon, kasi ang sinasabi nga ni Vice Gov Obet, since siya naman ang leader, no, siya ang chair ng Sangguniang Panlalawigan, na kumbaga cargo niya 'yon, Yes. 'di ba? So Dapat. option niya. So alangan namang ipagpilitan ko na hindi, Vice Gov, dalhin mo dito sila lahat. Hindi ko pero naman magagawa 'yon. initially, Tabi, Gob, magayon ito na kayo mo ng dalawa. Pero in due time, siguro mas better na magkaharap-harap. Very open ako dyan, Sir Ferds. On the condition na kung ano ang napag-usapan, siguro para mas maganda para sa taong bayan, pirmahan. Para isa lang ang version. Hindi yung may kung ano-ano na namang lalabas, di ba? Dapat isa lang ang version. Kung itong napagkasundo natin, pirmahan natin. Para kung meron na namang magkikwento na, ay, iba yung ganyan-ganyan, at least, bound ka doon sa pinirmahan mo. Anyway, kasi ganito, ito talaga yung nangyari. Gob, siguro, much better in case, in due time na magkausap ulit, kasama na yung mga SP member. Actually, ako nag-suggest doon kay Bishop na kung pwede mag-facilitate siya over the cup of coffee, na parang kunyan lang na uusap, natuloy pala yon, and the good thing nangyari yon. And we hope na in due time, sa susunod na meeting, very and open tayo, Sir Ferds. No, very open tayo, Sir Ferds. Pero for the sake ng mga Katandunganon na dapat ang katotohanan ay nalalaman nila, Opo. Dapat either documented yan na naka-video or may pipirmahan talaga na talagang nag-conforme ka na ito yung napag-usapan. Kasi ngayon, Sir Ferds, ang kaibahan, nabubuking na ngayon yung mga trapo na iba ang salita sa harap, iba ang gagawin sa likod. Yun ang kagandahan ngayon, Sir Ferds. Ito ang kagandahan na nangyayari ngayon.
ayaw na ng tao sa mga tugaik, sa mga na magsasabi ng eto ang sasabihin tapos baliktaran, dalawang muka. No, galit diyan ang mga tao, lalo na yung mga Gen Z, lalo na yung mga kabataan. Oo. Ayaw nila ng ganong klaseng politiko. Mm. At wakasan natin yan, Sir Ferds. Opo. Kasi ako, makakaasa sila. Pag umuo ako, at yun ang napag-usapan, ay yun ay paninindigan ko. Yes. And Ngayon, siguro inaasahan natin na sila ay ganon din. Opo. Kung ano man yung nakasanayan dati, tama na basura na yan, katrapuhan na yan. Hindi na uubra yan ngayon. Yung estilo nila dati, na dating gawain sa dati sa ng mga ganon, wala na po yan eh. Ayaw na, nagsalita na ang taong bayan na sukang-suka na sila dyan at sana ay dito na tayo sa tama, sa maayos, sa iisa ang kung ano yung napag-usapan, yun din ang gagawin. Opo. Hindi yung may Anyway, mga kung ano pang ibang gagawin. Pasko naman ngayon, siguro simulan natin sa pamagitan ng talaga magandang usapan and irespeto ang, sabi nga may word of honor bawat isa kasi mahalaga, ang maganda dyan kasi nagkakaroon na kayo ng parang familiarization sa bawat isa. Sa tingin ko mas lalong magiging Yes. maganda yung relationship nyo in due time pag napasap itong konting ito. Sabi ko nga doon sa PCL Christmas party, sabi ko, let's look at the silver lining of this. Yes. Siguro, parang sa mag-asawa, Oh yes. Mm. bagong nagsasama, Honeymoon nag-a-adjust sa period. isa't isa. Yan ang tinatawag na Yes, honeymoon nasa honeymoon period. period. Ngayon, nakikita nila na ay si Dr. Asanza pala, pag sinabi mo dyan na ito yung napagkasunduan, yun palang ipipilit niyan talaga na yan ang kasunduan natin. Anyway, so, ganun Rob, pa ang ugali niya. Mag-a-adjust po yung bawat isa. Ako naman, nakita ko na ito pala, kapag ka pala may sinabi silang ganito, it could mean otherwise. So, ako rin nag-a-adjust. Pero ako, I'll never compromise the truth and the law. Apa. Kung ano yung legal, doon lang po ako. Yes. Anyway, siguro tutuloy din kami kung paano magkaroon tayo ng parang ang both sides magkaroon ng usapan kasi kung nagpaparinigan kasi sa social media sa media medyo mahirap. Mas maganda magkaroon ng pag-uusap talaga na kumaga Yes, masinsinan. merong magandang sinabi si Senator Miriam Defensor dyan eh. Sabi niya na kapag tayo ay lumalaban para sa pagbabago, kapag tayo ay naninindigan laban sa trapo, hindi mo pwedeng daanin sa puro lang magagandang pa-cutie-cutie style. Kasi itong mga tao na to, ang mga trapo, pag pa-cutie-cutie style ka, malamya no, ang dating, ay aakalain nila na ay uubra pa rin yung katrapuhan nila. No, you have to stand your ground na ang pinaninindigan mo yung tama at yung nasa batas lang, yung legal. Para makita nila na, okay, lalaro man ako sa katrapuhan ko. Pero may limitasyon kasi hindi papayag si Governor Asanza sa illegal at hindi siya papayag na, kumbaga, manaig pa rin yung dating trapo na pamamaraan. Sila ngayon mag-a-adjust, ako rin mag-a-adjust, pero at the end of the day, sa tama sana kita. Apo. Anyway, ganun walang naman po. And I'm very open there. I'm very open there. Walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. That is a conflict management, tabi ko ba no? kaya sa tingin ko ma-resolve yan eh. Alright, maraming Kaya salamat. lahat naman yan. Maraming salamat, Gob, and thank you and good luck tabi sa mga effort natin sa Catanduanes. Yes, maraming salamat Sir Ferds at sa ating mga kababayan. Merry Christmas sa lahat. Malapit na ang Pasko. Bagamat tayo ay binagyo, ay babangon tayo at tuloy pa rin ang Pasko dahil ito naman ay ating pag-alala sa pagkakaligtas sa atin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan bilang mga tao, no, at tayo ay kumbaga redeemed by Jesus Christ from the eternal sin, and we have been given this chance na magbago at tayo ay niyakap ng Panginoon. Itong Kapaskuhan ay sakripisyo niya para sa buong sa sangkatauhan, no, at yun ang inaalala natin sa Pasko. Kaya bagamat tayo ay nabagyuhan,
bangon tayo at i-celebrate pa rin natin yung Pasko. Ang Pasko naman ay para sa mahal na Jesus, no? At yun ang dapat na wag nating kaligtaan, mga kababayan. At sa liwat, maraming salamat, Sir Ferds, sa Radyo Periodiko. More power to you. And sa ating mga kababayan, bago magpasko, hopefully ma-receive yung cash assistance mula sa DSWD para sa totally at partially damaged houses. And tuloy-tuloy pa rin hanggat may dumarating na yero, i-distribute po ito ng ating mga volunteers. Maraming salamat at magandang umaga po sa buong Catanduanes. Thank Diyos you. mabalustad. Diyos mabalos. Thank you so much kay Governor Patrick Alain Anzal.